Oh, bakit hindi na naman maipintay ang pagbumukha mo? Kung pwede nga lang na hindi na ako lumabas ng bahay natin eh. Ay hindi kita maintindihan. Ano ba kasi ang nangyari? Wala nang ginawa ang mga taga rito kundi ang pag-usapan ng anak natin. Kasalanan naman kasi niya. Hindi ka na nasanay sa mga taga rito. Inggit lang ang mga yun sa anak natin. Ano naman ang kainggit-inggit sa anak natin, ha? Maliban sa may dalawa ng anak sa magkaibang lalaki, kaliwat kanan pa nagiging karelasyon. Ay, wag mo sa aking ibunto ng galit mo. Gaya mo, nahihiya din ako sa naririnig ko sa mga tao. Pero hindi ko na lang sila pinapansin. Uy, nasan ba kasi ang babaeng yun? Hindi pa siya umuuwi, mula pa kahapon. Nakakapagod ng intindihin ng babaeng yun. Mula noon hanggang ngayon, wala pa rin direksyon ang buhay niya. Mabuti pang lumayas na lang siya dito sa bahay kung puro kahihiyan na lang ang bibigay niya sa atin. Kung palalayasin natin siya, mas lalo siyang mapapariwara. Hindi mo ba naisip yun? Wala na akong pakialam kung mapariwara siya. Ang importante, wala na siya sa poder natin. Hindi ko matanggap na meron akong kalad-karing anak. Ang pagiging salawan sa pag-ibig nagdudulot ng malaking problema. Matutong makontento sa taong karelasyon at huwag nang tumingin sa iba. Dahil ang taong labis na nasaktan ibang klaseng magalit. Baka maging resulta nito ay walang kasing sakit na ganti. Magandang araw, Miss Gwen. Tawagin niyo na lamang po akong Yana. 40 years old at tubong Negros Occidental. Meron po ako naging karanasan tungkol sa kababalaghan na nangyari sa akin nung 28 anyos ako. At yun ang gusto kong ibahagi sa inyong channel. Kahit ilang taon na ang nakakalipas, nananatili pa ring sariwa sa alaala ko ang naganap noon. Yun din na nagmulat sa akin para magbago ang paniniwala ko. Dahil sa hirap at matinding pagdurusa na naranasan ko, ito ang nagturo sa akin ng malaking leksyon sa buhay ko. Sana po isa ang sulat ko sa mapili ninyo. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. I-like ang video at mag-iwan ng comment sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral. At ngayon, simulan na natin ang kwento natin. Yana! Pabuti naman umuwi ka ng bata ka. Abay, 10 araw ka nang nawala ah. Saan ka ba nanggaling? Tsaka niyo na po ako tanungin. Kararating ko lang eh. Huwag ka munang pumasok ng bahay. Mag-usap muna tayo. Mamaya na nga po eh. Pagod ako, Nay. Ayusin mo nga yung tono ng pananalita mo, Yana. Nanay mo ang kausap mo at hindi ko sino-sino lang. Pasensya na po. Sumagot ka sa mga tanong ng nanay mo. Huwag mong idahilan na pagod ka. Ako nang bahala sa anak natin. Bumalik ka na sa pagsisibak mo ng kahoy dyan. Sagutin mo nga ako, Yana. Saan ka ba naglagi? Pinag-alala mo kami ah. Ang paalam mo, sa trabaho ka lang pupunta. Galing po ako sa bahay ni Lance. Sino naman yun? Bago ko pong boyfriend. Ibig bang sabihin, wala na kayo ni Sunny? Nakipaghiwalay na po ako sa kanya. Ano naman ang dahilan ng paghihiwalay ninyo? Hindi na po kami magkasundo eh. Ayun lang ba talaga? Nay, huwag na po natin siyang pag-usapan pa. Akala ko pa naman, may plano na kayo magsama dahil nagpaalam na siya sa amin ng itay mo. Gaya rin pala ng iba ang naging kapalaran niya. Mabuti nga po, hindi natuloy ang plano. Kailan mo ipakikilala ang bago mong boyfriend sa amin? Baka sa mga susunod na araw, isama ko siya dito sa atin. Alam niya ba na meron ka ng 2 anak? Opo, Nay. Wala naman akong tinago sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Kung wala na po kayong itatanong, magpapahinga na muna ako. Sige, mamaya na lang ulit tayo mag-usap. Marami pa kasi akong gustong itanong tungkol kay Lance. Hindi ko pa nga lang naiisip kung ano. May 2 na akong anak.
Ang panganay kong si Kim nasa 10 taong gulang. Pinanganak ko siya nung 17 years old pa lang ako. Pareho kaming bata ng ama niya, kaya hindi ako nagawang panagutan. Hanggang sa nabalitaan na lang namin na tumakas siya kasama ng pamilya. Ang sumunod naman si Enzo, 6 na taong gulang. Buntis na ako noon nang malaman kong pamilyado ang kanyang ama. Nagkaroon pa nga ng demandahan noon. Para matigil na ang asawang babae, hindi na ako naghabol pa. Mula noon, kung sino-sino na ang nagiging boyfriend ko. Hindi naman ako kinukonsinti ng pamilya ko. Hanggang ngayon, galit pa rin ang mga kapatid ko sa akin. Pero sa kabila nun, sila ang sumusuporta sa 2 kong anak kahit may kanya-kanya na silang pamilya. Mas maganda kasi ang buhay nila kumpara sa akin. Na kung gaano kabilis magpalit ng boyfriend, ganun din sa trabaho ko kaya wala akong permanenteng kita. Hindi na talaga magtitino ang anak natin. Abay, 28 na siya. Kung umasta, daig pang dalaga. Hindi man lang maalagaan ng mga anak. Hindi naman ako tumitigil sa pagbibigay ng payo sa kanya. Pero parang pumapasok lang sa isang tenga, tapos lalabas sa kabila. Hindi na kasi magandang reputasyon niya na kumakalat dito sa lugar natin. Ayokong dumating ang oras na babastusin ang anak natin. Baka kung ano nang magawa ko sa kanila. Hindi naman siguro aabot sa ganyan. Kilala naman nila tayo dito na walang inaagrabyadong ibang tao. Respeto na lang nila sa atin. Kung hindi lang natin siya anak, matagal ko nang pinalayas yan dito sa bahay natin. Huminahon ka nga. Bakit ba ang init ng ulo mo ngayon? Si Ana lang naman laging nagpapainit ng ulo ko eh. Napupuno na nga rin ako. Hinahabaan ko na lang talagang pasensya ko dahil wala namang uunawa sa kanya, kundi ako na nanay niya. Hindi na kasi natuto sa mga pagkakamali niya. Imbis na magtino, lalo pang lumala ang ginagawa. Maganda lang naman sa nagawa niyang pagkakamali, yung mabigyan tayo ng mga apo. Oo nga. Nasaan nga pala ang 2 yon? Nandun sa likod bahay, nangunguha ng mga bayabas. Buntikan ko nang makalimutang sabihin. Ang alin? Sa 1 linggo daw, pupunta dito si Lance. Lance? Sino naman yun? Yung bagong boyfriend ng anak natin. Bago na naman. Ano nangyari dun sa kanila ni Sunny? Hindi raw sila nagkasundo, kaya naghiwalay na lang. Saan naman daw niya nakilala ang lalaking yun? Ang sabi niya, ipinakilala daw ng isang kaibigan. Binata daw ba? Kasi si Sunny binata pero may anak. Binata daw talaga si Lance. Alam ba ng lalaking yun na may 2 anak si Ana sa magkaibang lalaki? Oo. Wala naman daw siyang itinago at tanggap naman daw ni Lance ang 2 niyang anak. Tignan na lang natin kung magtatagal nga ang relasyon nila. Sana naman. Si Lance na ang magpatino sa anak natin para pumirme na siya. Unang pagkikita pa lang namin ni Lance, magaan na ang loob namin sa isa't isa. Maliban sa gwapo, maginoo at magalang pa siya. Habang tumatagal, nasabi ko na lang sa sarili ko na nasa kanya na lahat ng katangiang hinahanap ko sa isang lalaki. Hindi naman lingid sa kanya na may 2 akong anak. Pero kahit kailan, hindi ko siya naringgan na hindi magandang salita sa pagkakaroon ko ng anak. Ang sinasabi lang niya, lahat naman nagkakamali at pwedeng mabigyan ng isa pang pagkakataon. Lalo kung humanga sa pagkatao niya. Dahil nagkakalabuan na kami ni Sunny noon, nakipaghiwalay na lang ako sa kanya. Kahit gusto sana niyang ayusin pa ang relasyon namin. Mukhang hindi ako gusto ng ate mo Hindi man lang ako pinansin nung binati ko. Ganon talaga yon si Ate Rowena. Akala mo, pinagli siya sa mga ng loob.
Halata nga eh. May pamilya ba ang ate mo? Ha? Wala. Matandang dalaga. Hmm, Kaya naman pala eh. Nasa naman ang mga magulang nyo? wala na kami mga magulang ng ate ko. Kaya nga, hindi na nakapag-asawa si Ate Rowena eh. Dahil siya na mismo yung nag-alaga sa akin mula noon pa. Ganun ba? Oo, halika na. Doon na tayo sa kusina. Nagluto si ate ng merienda. Sabi ko kasi, may bisita ako ngayon. Kanina pa nga ako nagugutom eh. Ano bang niluto ng ate mo? Pansit at kakanin. O sige na, paupo ka na. Ako nang kukuha ng plato, kutsara, tinidor. Mukhang masarap ang pansit ah. Masarap magluto ang kapatid ko ng kahit na anong putahe. Nasaan nga pala siya? Ay, nandyan lang yun. Mamaya ilalabas din siya. Masarap nga ang pansit. Oo, di ba? Sabi ko sa iyo eh. Sayang, hindi nakapangasawa ang kapatid mo. Huh? Sigurado na matutuwa ang asawa niya kung nagkataon. Ikaw, marunong ka ba magluto? Marunong naman. Pero hindi kasing sarap ng luto ng ate mo. Ano ka ba? Mapag-aaralan mo rin yan. Sa bahay kasi, si nanay laging nagluluto. Ibig sabihin, ang ginagawa mo lang sa inyo, alagaan yung mga anak mo? Hindi ko sila inaalagaan. Kundi si nanay at si tatay naman ang nag-aasikaso sa kanila. Ganun ba? Ang bait naman pala ng mga magulang mo, no? Kahit papano, nagtatrabaho ka para maibigay ang pangangailangan ng dalawa mong anak. Bihira din naman akong magbigay ng panggastos nila eh. Ha? Madalas kasi mga kapatid ko ang bumibili ng mga kailangan nila. Wala na ako masabi kundi napakaswerte mo sa pamilya mo. Sinabi mo pa. Kaya nga kahit ilang araw akong hindi umuwi ng bahay, ayos lang. Pero dapat naglalaan ka rin ng panahon sa mga anak mo. Alam mo na kasi baka mamaya magising ka na lang isang araw, malayo na ang loob nila sa'yo. Hindi ko na sinagot si Lance. Nagkunwari na lang ako na abala sa pagkain ng pansit. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasagutin ang sinabi niya. Habang kumakain nga kami, biglang pumasok ang ate niya. Inalok namin siyang kumain pero tumingin lang siya. May kung anong ginagawa siya sa may lababo. Ilang sandali pa lumabas na ulit siya. Yun ang kauna-unahang pagpunta ko sa bahay na yun. Madalas kasi, sa apartment na inuupahan ni Lance kami nagkikita. May palagay din ako na yun na ang huling pagpunta ko doon. Maliban kasi sa malamig na pagtanggap sa akin ni Ate Rowena, mabigat din ang pakiramdam ko sa bahay na yun. Isang oras lang kami doon. At nagpahatid na rin ako sa may sakayan kay Lance. Jim! Ay, ano nangyari sa'yo? Bakit dumudugong ilong mo? Ay, May naku. pasa ka rin! Napaaway kasi ako doon sa labasan eh. Ano? Sa tanda mong yan, meron pang pumatol sa'yo. At ikaw naman, bakit ka nakipag-away? Ito na nga ang sinasabi ko sa iyo, Jacinta. Oras na makarinig ako na binabastos ang anak nating si Yana, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sino naman ang nambastos sa anak natin? Mga dayo lang dito sa atin. Mga bata pa ba? Oo, siguro nasa 30 mahigit ang mga edad. Buti yan lang ang nangyari sa'yo. Wala bang nakakita sa inyo para umawat? Mabuti na nga lang at dumating si Mang Dani. Kung hindi, baka kung ano na nagawa ko. Muntik ko nang hugutin ang itak ko eh. Ilan bang nakaaway mo? 3 sila. Ay, sa susunod nga ha, matuto kang magpasensya. Ang mga yun naman, dayo lang sa atin. Akala mo naman kung sinong matatapang. Sa susunod na makasalubong ko sila sa daan, tutuluyan ko na talaga sila. Ay, huwag mo nang palalain pang mga nangyari. Paano kung maunahan ka? Akala mo yata'y nasa 20 anyos ka pa lang. Matanda ka na hoy, at mabagal ka ng kumilos. Halik ka na nga muna't gagamutin kita. Ay, buti pa nga. Ay, siya nga pala. Si Yana ba umuwi na? Wala pa. Tsaka, baka gabihin na naman yon. O di kaya bukas na umuwi. Yung mga apo natin. Nandun, naglalaro sa loob. Alam mo naman,
Kapag hindi mo sinasamahan, hindi sila po pwedeng maglaro dito sa labas. Mabuti na yung habang bata pa sila, alam na nila kung ano yung bawal. Ayokong tularan nila nanay nila na hindi mapagsabihan. Ay, oo nga. Minsan napapatanong na rin ako sa sarili ko kung saan ba ako nagkulang sa paggabay ko sa kanya. Ang mga kapatid naman niya hindi pasaway. Naging mas maluwag lang tayo pagdating sa kanya. Likas sa kanya ang pagiging palakaibigan nun Kaya hindi natin siya nagabayan sa pagpili ng mga kaibigan. Isa sa nakikita kong dahilan kung bakit siya naligaw ng landas ay dahil sa masamang impluensya ng mga yun. Ay sana, maisip ni Yana na hindi na tayo mga bata. Darating ang panahon, siya pa rin ang kakailanganin ng mga anak niya. Masyado pang maaga at parang ayoko pang umuwi sa amin. Kapag kasi gusto kong magpahinga, tsaka naman lumalapit ang mga anak ko para kulitin ako. Umiinit lang tuloy ang ulo ko. Kaya napilitan na rin akong umuwi ng bahay. Pagdating ko nga, sinalubong ako ng mga anak ko. Mabuti na lang nakabili ako ng tinapay sa bakery. Yun ang binigay kong pasalubong. Mamaya nyo na yan kainin at malapit na tayong kumain ng hapunan. Opo, Lola! Hayaan niyo na sila kung gusto ng kainin ng pasalubong ko. Mawawalan kasi sila ng ganang kumain. Himala yata na maaga kang umuwi ngayon. Galing po ako sa bahay ng ate ni Lance. Pinakilala na niya ako. Ah, talaga? Mukhang seryoso nga sa'yo ang boyfriend mo. Oo naman po. Napag-usapan na po namin ang kasal Ikaw ba? Seryoso ka ba sa kanya? Oo naman po. Hindi na rin naman ako bumabata pa. Gusto ko na rin magkaroon ng pamilya. Kung kami lang ang masusunod ng itay mo, ayaw ka na sana naming mag-asawa. Inaalala kasi namin ang mga anak mo. Inay, hindi naman po kayang ibigay ng mga anak ko ang kaligayahan ko. At darating din ang panahon na magkakaroon sila ng sariling buhay. Ayoko naman na maiwan mag-isa. Mangako ka lang na kapag wala na kami ng tatay mo, huwag mo silang pababayaan. Siyempre naman po. Kahit anong mangyari mga anak ko pa rin sila. Siya nga po pala, si tatay. Nasa kwarto na at nagpapahinga. Ha? Ang aga naman po yata niya magpahinga. Hindi pa nga yata siya nag-aahaponan May nangyari kasi kanina. Ano naman po? Nakipag-away kasi ang tatay mo kanina. Po? Kanina naman po siya nakipag-away. At ano naman ang dahilan? Sa mga dayo dito sa atin, narinig niya kasi na pinag-uusapan kanila at puro bastos ang sinasabi. O kaya ayun, uminit ang ulo ng itay mo. Hindi na lang hinayaan ni tatay. Buti hindi malala ang nangyari sa kanya. Natural lang na ipagtanggol ka ng itay mo kahit madalas kayong hindi magkasundo. Mahal ka niya. At masakit sa kanyang hindi magandang sinasabi ng mga tao. Alam ko naman po na mahal niyo ako. Kaya nga po ayusin ko na ang buhay ko. Magtitino na ako kay Lance. Sinabi ko talaga sa sarili ko na si Lance na ang huling lalaking mamahalin ko. Kaya nga masaya ako dahil kahit bago lang kami, inalok na niya ako ng kasal. Habang lumilipas nga ang mga araw, mas lalo siyang nagiging sweet at maalalahanin sa akin. Ang laki talaga ng pagkakaiba niya sa mga nauna kong boyfriend. Ilang beses na rin niya akong kinukulit na gusto niyang makilala ang mga magulang ko. Kaya nang magkaroon ng pagkakataon, pumayag na rin ako. Mainit naman ang pagtanggap sa kanya ng aking mga magulang. Si nanay ang maraming tinatanong sa kanya. Samantalang si itay tahimik lang. At panay ang tingin kay Lance na parang sinusuri nito ang pagkatao ng binata. Maraming salamat po sa masarap na tanghalian ha. Naubos ko po yata yung pagkain nyo.
Natutuwa nga ako dahil ibig sabihin nun, nasarapan ka sa luto ko. Ay, naku po. Sobrang sarap po ng luto nyo. Sana nga po, matikman ko ulit sa susunod. Aba, oo naman. Laging bukas ang bahay na ito para sa'yo. Naku, salamat po sa mainit nyong pagtanggap sa akin. Sa lahat ng naging boyfriend, Diana, bukod tanging ikaw lang ang humarap sa amin ng maayos. Naniniwala po kasi ako na para maipakita ko yung pagmamahal at respeto ko sa isang babae, kailangan kong humarap sa pamilya niya eh. Maganda ang pagpapalaki sa'yo ng mga magulang mo. Salamat po. Maaga po kasi akong naulila sa magulang. Si Ate Rowena lang po ang naging kasama ko. Siguro, kasing bait mo rin ang kapatid mo. Opo, mabait po yung ate ko. Pagpasensyahan mo na nga pala ang asawa ko kung hindi siya masyadong nagsasalita kanina. Ayos lang po yun. Naiintindihan ko naman po siya eh. Kinikilala niya pa ako ng maigi dahil ito yung unang beses na humarap ako sa inyo. Sana magtagal kayo ng anak ko. Seryoso po ako sa anak niyo. Kung papayag po kayo, gusto ko po sanang pakasalan si Yana. 28 na si Yana. Wala naman kaming tutol lang itay niya kung sakaling mag-aasawa siya. Ang gusto lang namin, tanggapin rin ng buo ng magiging asawa niya ang mga apo namin. Buong puso ko po silang tinatanggap. Ituturing ko silang parang tunay kong mga anak. Yan lang naman ang gusto kong marinig. Ibinibigay ko sa iyo ang basbas ko. Si Yana na ang bahalang magpasya kung tatanggapin niya ang inaalok mong kasal. Ipinapangako ko po sa inyo na mamahalin at aalagaan ko silang mag-iina. Inaalok pa nga ni inay na sa amin na maghapunan si Lance. Pero tumanggi na siya. Dadaan pa daw kasi siya sa atin niya bago tumuloy sa apartment na inuupahan. Magalang pang nagpaalam ito bago sumakay ng motor at pinaandar yun paalis. Nang hindi ko na siya matanaw, tsaka lang ako pumasok sa loob ng bahay. Naiiwan naman sa labas ang mga magulang ko. Anong masasabi mo kay Lance ngayong nakaharap na natin siya? Mahirap kung magbibigay agad ako ng opinion ko sa kanya. Ngayon pa lang naman natin siya nakaharap. Seryoso siya sa anak natin. Humingi siya ng permiso kanina kung pwede niyang pakasalan si Yana. Kung totoo yan, di mabuti para sa anak natin. Nahanap na rin yan taong tunay na magmamahal sa kanya. Kaya sa susunod, kapag dumalaw ulit si Lance dito, kausapin mo na siya. Sige. Sa susunod makikipag-usap na ako sa kanya. Naging regular na ang pagbisita ni Lance sa bahay tuwing day off niya. Kahit na seryoso pa rin si Itay tuwing kaharap ang binata, nakikipag-usap na rin siya rito kahit papano. Magiliw din ang boyfriend ko sa mga anak ko. Lagi rin siyang may dalang pasalubong sa mga bata. At may pagkakataon pang nakikipaglaro siya sa mga ito. Kaya ang mga anak ko, excited na rin sa pagdalaw niya. Dahil sa ipinapakita sa amin ni Lance, mas lalo ko siyang minamahal. Gusto ko sana kapag kasal na tayo kasama na natin yung dalawang anak mo. Bakit naman? Inaalagaan naman sila ng mga magulang ko Paano tayo matatawag na pamilya kung hindi natin kasama yung mga anak mo? Sino mag-aalaga sa kanila pareho tayong may trabaho. Yana, hindi ka na magtatrabaho. Ako na ang bahala sa mga pangangailangan nyo. Talaga? Oo. Di ba, sabi ko sa'yo, ituturing kong parang mga anak ang dalawang bata. Obligasyon ko na rin sila. Di sige. Kukunin ko sila para makasama natin. Napakaswerte ng mga anak ko sa'yo. Mararanasan nilang magkaroon ng ama sa katauhan mo. Mararanasan ko ring magkaroon ng anak dahil sa kanila. Ano? Anong ibig mong sabihin?
Wala ka bang balak na magkaroon ng anak sa akin? Yung sarili natin. Siyempre meron. Kaya lang gusto ko munang maglaan ng oras sa mga anak mo para kung sakali na magkaroon tayo ng anak, hindi sila maninibago, di ba? Sa bagay nga, tama ka naman sa sinabi mo. Baka kasi kapag nagkaroon agad tayo ng anak, biglang magbago ang pakikitungo mo sa kanila. Sinisiguro ko sa'yo na hindi mangyayari yan. Habang nabubuhay ako, mamahalin ko sila gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Maiba nga pala ako. Hmm. Alam na ba ng ate mo ang balak nating pagpapakasal? Oo naman. Wala namang problema kay Ate Rowena. Nasa hustong gulang na rin naman ako para magdesisyon. Alam ba niya na may 2 na akong anak? Oo, sinabi ko sa kanya noong isang araw. Ako, sigurado ako kung ano-ano mga sinabi niya laban sa akin. Baka nga pinayuhan ka pa niyang layuan ako eh. Ano ka ba? Hindi na mahalaga kung ano yung opinion ni ate. Ang importante, matuloy ang plano natin. Hindi na ako makapaghintay sa magiging kasal natin. Ako rin. Makakaganti na rin ako sa mga taong nang alipusta sa pagkatao ko. Akala nila, wala nang lalaking magpapakasal sa akin ha. Kalimutan mo na nga yung mga tao na yon. Huwag sila ang gawin mong basihan para magpakasal. Sinasabi ko lang naman sa'yo. Akala mo kasi mga kung sinong mga malinis. Tao lang din naman sila at nagkakasala. Ganon talaga ang ibang tao. Magagaling manghusga. Di bale, kapag kasal na tayo, ilalayo ko na kayo ng mga anak mo sa lugar nyo. Makakapagbagong buhay na tayo. Kahit saan mo pa kami dalhin, sasama kami. May tiwala naman ako na hindi mo kami pababayaan ng mga anak ko eh. Pag-uwi ko ng bahay namin, excited at masaya kong ibinalita ang plano naming pagpapakasal ni Lance sa lalong madaling panahon. Noong una masaya naman sila. Lalo na si Inay na nakikisali pa sa mga naiisip kong plano. Pero nang banggitin ko ang plano namin ng boyfriend ko na isama ang 2 kong anak, parang nagbago ang ihip ng hangin. Parehong nabura ang ngiti sa labi ng aking mga magulang. Naramdaman ko agad na hindi nila gusto ang balak ko. Hindi kami tutol ng nanay mo na magpakasal ka, Yana. Pero hindi kami makakapayag na kunin mo ang mga apo namin. Tay, mga anak ko naman po sila. Gusto naming makasama nila sa 2 bata. Wala naman sigurong masama dun, di ba? Baka nakakalimutan mo. Kami ang nag-alaga sa mga anak mo mula pa nung sanggol sila. Ang naging ambag mo lang, ang ilwal sila dito sa mundo. Gusto rin po kasi nila sa makasama namin sila para mabuo ang pamilya namin. Ayaw niyo po bang maranasan ng mga apo niyo ang magkaroon ng ama sa katauhan ni Lance? Hindi kailangan ng mga apo namin ng isang ama. Kami na ng inay mo halos ituring nilang mga magulang. Kailanman hindi ko sila naringgan na gusto nilang magkaroon ng ama. Sobra-sobra ang pagmamahal na binigay namin sa kanila na kahit ikaw, hindi na nila hinahanap. Gusto ko rin po kasi na makabawi sa kanila. Alam ko naman na malaki ang pagkukulang ko sa kanila. Kung gusto mo palang bumawi sa kanila, sana noong pang maliliit sila, hindi yung kung kailan malalaki na. Pwede pa naman ho eh. Kayo lang tong ayaw. Kung gusto niyo pala ng anak, gumawa kayo. Basta, hindi mo pwedeng kunin sa amin ng nanay mo ang mga apo namin. Subukan mo lang na ipilit ang gusto mo at itatakwil kita. Tay! Tay, sandali po! Tay, huwag muna kayong tumalikod! Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Hayaan mo muna ang tatay mo, anak. Nay, tama naman po na kunin ko ang mga anak ko para makasama ko naman sila. Handa po silang suportahan ni Lance. Intindihin mo naman sana na hindi ganun kadali ang gusto mong mangyari. Magiging masakit sa amin na mawalay sa mga apo namin. Hindi naman po namin sila ilalayo sa inyo eh. Makikita niyo pa rin naman sila kahit anong oras niyo gustuhin. Iba pa rin kapag kasama namin dito sa bahay ang mga bata. Matatanda na kami ng tatay mo. Mga apo na nga lang namin na nagpapasaya sa amin eh. Paano naman po ako?
Gaya ng sabi ng itay mo, pwede naman kayo magkaanak ni Lance. Ipaubaya mo na sa amin ang 2 bata. Iniisip ko rin po kasi na kapag nandito ang mga bata, hindi sila susuportahan ni Lance. Kumbukal talaga sa puso ni Lance sa mga binitiwan niyang pangako sa'yo. Kahit hindi niyo kasama mga apo ko, mamahalin at susuportahan pa rin niya ang mga yun. Hindi na lang ako nakipagtalo sa mga magulang ko. Alam kong buo na ang desisyon nila na kahit anong mangyari, hindi nila ibibigay sa akin ang mga anak ko. Pabor din naman sa akin na wala akong iintindihin. Pero hindi ko lang alam ang magiging reaksyon ni Lance kapag nalaman niya. Nung magkita ulit kami, kahit hindi pa siya nagtatanong, sinabi ko na rin ang nangyaring pakikipag-usap sa mga magulang ko. Kitang-kita ko ang lungkot at pagkadismaya sa mukha niya. Hindi ko inaasahan na maaapektuhan siya ng ganon. Hindi ko rin naman sila masisi. Sila ang nagpuyat noon sa pag-aalaga sa mga anak ko. Malaki ang naging sakripisyo nila sa mga apo. Oo nga, naiintindihan ko naman sila pero sana maintindihan nila na ikaw ang masigit na may karapatan sa anak mo. Marami na akong ibinigay na sama ng loob sa mga magulang ko. Ayoko naman na dagdagan pa yun. Talaga bang wala ka nang magagawa? Kapag pinagpilitan ko kasi, nagbanta ang itay na itatakwil ako. Grabe naman pala yung mga magulang mo, no? Kaya hayaan na lang natin sa kanila mga bata. Hindi, sige. Sino ba ako para kumontra? Hindi ko akalain na maaapektuhan ka na ng ganyan. Kasi sa maikling panahon, napamahal na sa akin yung mga anak mo eh. Inaasahan ko na makakasama natin sila sa isang bubong. Pwede naman natin silang dalawin eh. O di kaya hiramin para ipasyal. Oo nga. Ngumiti ka na dyan. Hindi ako sanay na makita kang malungkot eh. Oo na, yan na. Nakangiti na ako. Pagod din kasi ako sa trabaho eh. Kung mamasyal kaya tayo ngayon? Pwede naman. Teka, saan mo ba gustong pumunta? Wala rin akong maisip eh. Teka, ang mabuti pa, dito na lang tayo sa apartment mo. Pag-usapan na lang natin ang kasal natin. Mas okay nga yan. Sabi nga pala ni ate, pwede daw ba na sa bahay namin ganapin ang handaan? Gusto ko sanang sa bahay na lang namin para inggitin ang mga tao sa lugar namin. Naku naman. Sila na naman ang nasa isip mo. Wala naman sigurong masama, di ba? Di sige, sasabihin ko na lang sa ate ko. Sana naman, huwag niyang sirain ang araw ng kasal ko. Hindi yun gagawin ng ate ko. Ano ka ba? Alam ko kasi, ayaw niya sa akin eh. Alam mo, mabait naman yung ate ko. Balang araw, magkakahulihan din kayo ng loob. Naku, malabo na yan sa tingin ko. Siya nga pala. Yung bahay na tinitirahan ng ate mo, sa kanya ba talaga yun? Hindi, bahay yun ng mga magulang namin. Pero sabi ko kay ate Rowena, pinaubaya ko na yun sa kanya. Ikaw ang lalaki. Dapat ikaw ang magmay-ari nun. Kasi malaki yung naging sakripisyo ng ate ko sa akin eh. Nakalimutan na nga niya mag-asawa dahil sa pag-intindi sa akin. Yun lang ang meron siya. At ayaw ko namang pati yun kunin ko pa sa kanya. Kaya Huwag na natin yun pag-usapan, okay? Tama na yun. Pwede naman tayong magpagawa ng sarili nating bahay. Ano ka ba? Sige. Sige, hindi ko na yun pakikialaman. Salamat. Naiintindihan mo ako. Hindi na nakialam ang mga magulang ko sa pagpaplano namin ni Lance ng kasal. Ipinaubaya na nila sa amin ang lahat at maging mga kapatid ko. Nag-ambagan pa rin naman sila at nagbigay para sa kasal namin. Nung una ayaw sanang tanggapin ni Lance. Pero sa huli napilit na rin siya ng mga magulang ko. Ang hindi ko lang gusto ang pakikialam ni Ate Rowena. Sa lahat kasi meron siyang opinyon at madalas kinokontra niya kami. Sa pagkain, sa dami ng bisita, at pati damit na isusuot ko pinakikialaman niya. Bakit kailangan ko raw magsuot ng puting damit? At sa simbahan pa ikakasal.
Hindi naman daw ako dalaga. Sa inis ko, umalis ako na walang paalam. Sinundan naman ako ni Lance. Bakit bigla kang umalis nang hindi nagpapaalam? Nagkadala ako sa iyo nang sabihin ni ate na galit ka daw nung umalis ah. Eh kahit sino naman kasi magagalit eh. Lahat na lang kinukontra ng ate mo. Masyado niyang pinahalata na ayaw niya sa akin. Opinion lang naman niya yon. At sinabi ko na sa iyo, di ba? Ganun lang siya magsalita. Gusto mo? Palampasin ko na lang mga ginagawa niya sa akin? Ganon? Tayo naman ang magpapakasal eh. Kaya ikaw ang masusunod sa pagpaplano ng kasal natin. Huwag na nga nating imbitahin ang ate mo sa araw ng kasal natin. Hala, hindi pwede yun. Siya na nga lang ang pamilya ko eh. Baka kasi sirain niya ang mahalagang araw natin. Tinan mo, ngayon pa lang. Inuubos na niya ang pasensya ko. Sige na, kakausapin ko si Ate Rowena mamaya ha? Siguraduhin mo lang na hindi siya makikialam sa akin. Dahil kung hindi, kayo na lang magpakasal. Huwag ka na magalit. Sinabi ko naman sa iyo na kakausapin ko siya, di ba? Kung hindi siya titigil, sasabihin ko na wag na siyang umaten sa kasal natin. Mainggit yata ang kapatid mo sa akin eh. Palibhasa kasi, hindi niya mararanasan na ikasal. Huwag na nga natin pag-usapan ng kapatid ko. Ang mabuti pa, mamasyal na lang tayo, okay? Sama natin yung mga anak mo. Wala sila dito eh. Oh. Ako lang mag-isa dito sa bahay. Teka, saan sila nagpunta? Sa bahay ng panganay kong kapatid. Ah, Dapat nga kasama ako eh. Kung alam ko lang nasisirain lang ng ate mo ang araw ko, dapat sa kanila na lang ako sumama. Nag-enjoy pa sana ako. Ewan ko ba kasi sa'yo kung bakit sa bahay ng ate mo pag gustong pag-usapan ng kasal natin. gusto ko lang kasi na maramdaman ni Ate Rowena na kasama natin siya sa pagpaplano. Kaso, sinisira niya yung diskarte ko eh. Sige na, okay na ha? Hindi na maulit yung nangyari kanina. Sana nga. Ang mabuti pa, dito na lang sa bahay namin pag-usapan ng plano natin. O sige, sa susunod na lang din tayo mamasyal kapag nandito na yung mga anak mo. Mula nang masinsinang kausapin ni Lance ang ate niya, hindi na nga siya ulit nakialam pa sa amin. Kahit kasama ng boyfriend ko, tahimik na lang siya sa isang sulok. Tuwing sinusulyapan ko siya, nahuhuli ko siyang matalimang titig sa akin. Hindi ko na lang siya pinapansin para hindi masira ang araw ko. 2 araw bago ang kasal namin, nasa bahay kami ng ate ni Lance. Kaya lang wala siya sa bahay. Habang nagluluto ang boyfriend ko ng tanghalian namin, nagpaalam ako na magpapahinga lang sa kwarto na ginagamit niya kapag nandun siya. Kalahating oras na akong nakahiga at nang mainip, lumabas ako. Papasok na sana ako sa kusina nang marinig kong nag-uusap ang magkapatid tungkol sa akin. Hanggang sa makauwi ako sa bahay, laman ng isip ko ang mga narinig ko. Nararamdaman ko din na hindi magiging madali ang buhay may asawa ko dahil kay Ate Rowena. Bakit gising ka pa? Hindi po ako makatulog eh. Kayo po, bakit gising pa? Nauhaw kasi ako kaya ako nagpunta ng kusina. Pabalik lang nga ako nang makita kita dito. Iniisip mo ba ang kasal mo? Opo eh. Tsaka yung ate ni Lance. Natural lang na isipin mong kasal mo. Pero bakit naman pati magiging hipag mo iniisip mo? Ayaw po niya sa akin simula pa lang. Pinaliwala ko lang po yun. Pero kasi kanina, narinig ko ang sinasabi niya kay Lance. Oh, ano naman ang narinig mo? Kahit daw magpakasal kami ni Lance, hindi pa rin daw ako makontento. Sisirain ko lang daw ang buhay ng kapatid niya. Hindi pa nga niya ako lubusang kilala eh. Hinusgahan na niya agad ng pagkatao ko. Ang magagawa mo lang, patunayan sa atin ni Lance na mali siya ng inaakala niya sa'yo. Hindi ko maiwasan ang kabahan na eh. Bigla ko tuloy naisip kung tama bang magpakasal ako kay Lance. Sa isang araw ng kasal mo, kung hindi ka pa pala sigurado, sana noon ka pa nagdesisyon na umurong. Ngayon lang po ako nakaramdam ng takot. Baka natatakot ka lang sa bagong buhay na haharapin mo. Magdasal ka sa Panginoon. Humingi ka sa Kanya ng gabay. Magtiwala ka lang sa Kanya at hindi Kanya pababayaan.
Paano po kung hindi ko na lang kaya ituloy to? Nakahanda na ang lahat. Kung uurong ka, ay bibigyan mo na malaking kahihiyan si Lance at maging ang pamilya mo. Bakit po kasi padalos-dalos ako ng desisyon? Ikaw naman kasi, ayaw mong makinig sa amin ng tatay mo. Iba po kasi ang pakiramdam ko sa ate ni Lance. Kung siya lang ang inaalala mo, pwede mo namang sabihin kay Lance ang kinakatakot mo. Napakaswerte mo na nga sa mapapangasawa mo. Lahat ng hiniling mo sa kanya para sa kasal, ibinigay niya. Sige na nga po, itutuloy ko na ang pagpapakasal ko. Magiging maayos ang buhay mo kay Lance. Lahat ng masasamang iniisip sa iyo ng mga taga rito, mabubura dahil sa pagpapakasal mo. Opo, Nay. Yan na nga lang ang lagi kong iisipin. Kahit nakahiga na ako ng gabing yun, hindi pa rin ako dalawin ng antok. Napapatitig ako sa puting gown na nakahanger sa likod ng pinto. Kumikinang yun sa madilim na kwarto ko. Nagmukha tuloy yung nakalutang sa ere. Matagal ko ring tinitigan yun. Nang hindi na nakatiis, bumangon ako at saka yun sinuot. Kahit alam ko naman na sinusuway ko ang pamahiin na bawal isukat ang damit pang kasal. Nang maisuot ko ang gown, ilang beses pa ako nagpaikot-ikot sa harapan ng salamin. Nang mapagod at makaramdam ng antok, tsaka lang ako nahiga. Hanggang ngayon ba tulog pa rin si Ana? Hindi kasi siya nakatulog kagabi. Hayaan na lang natin na makapagpahinga. Siguro excited na siya sa kasal niya. Hindi yun ang dahilan kung bakit hindi siya makatulog. Kundi iniisip niyang wag nang ituloy ang kasal. Ano ka mo? Bukas na ang kasal niya. Mabuti nga, napaliwanagan ko kagabi. Inisip niya kasi ang ate ni Lance. Hindi daw kasi siya nito gusto. Baka naman dahilan lang niya yun. Di sana nung alukin siya ng kasal, hindi siya pumayag. Pasalamat nga siya kahit may dalawa na siyang anak, pakakasalan pa rin siya ni Lance. Oo nga. Baka natakot lang siya sa bagong buhay na kakaharapin niya. Siya naman tong mapilit mag-asawa Kaya huwag siyang mag-inarte ngayon. Gusto ko ring makaharap ang ate ni Lance. Hindi kasi siya sumama nung namanhika ng kapatid niya. Para ano? Hindi naman siya ang pakikasamahan ni Yana. Gusto ko lang na mabasa syempre yung pagkatao niya. Bukas naman makikilala natin siya. Dahil tuloy sa anak natin bigla rin ako nag-alala. Oras na may gawin pa rin kalokohan ng anak mo kahit kasal na sila ni Lance, hindi ko na talaga palalampasin. Magtitino na ang anak natin. Sana nga talaga. Mabuti pa maghahain na ako. Baka nagugutom na rin ang mga bata. Isa nga pala. Wala na bang binanggit sa'yo si Yana na kung ipipilit ba niyang kunin sa poder natin yung mga bata? Wala na rin naman siyang binanggit. Siguro, napag-isip-isip niya rin na mas makabubuti nga kung nandito pa rin sa atin ang mga anak niya. Buti sana kung mabuti siyang ina. Pwede ko pang pag-isipan na ibigay sa kanya. Sarili lang niya ang iniisip niya. Dumating ang araw ng kasal. Mula umaga, wala na talaga akong ganang kumilos. Napipilitan lang akong sumunod sa mga dapat kong gawin. Pagdating sa simbahan naman, halos hindi ko makita kung sino ang mga nandun. Kay Lance lang kasi ang buong atensyon ko. Ang tumatak lang sa isip ko ang pag-iyak niya habang hinahatid ako ni Itay sa harapan ng altar. Pagkatapos ng seremonya, tumuloy na kami sa bahay kung saan gaganapin ang reception. Pagdating doon, nandun na ang ibang mga bisita. Imbes na makaramdam ako ng excitement, pagkainip ang nararamdaman ko. Bigla rin ako natigilan nang maramdaman na kanina pa merong nagmamasid sa akin. Paglingon ko sa kanang bahagi ko, sa di kalayuan,
Nandun si Ate Rowena. Matiim ang titig niya sa akin. Blanko rin ang ekspresyon ng mukha niya. Kaya ang hirap malaman ang iniisip niya. Bakit pala sa apartment na nila tutuloy yung dalawa? Ayaw naman ni Yana na gawin ang honeymoon nila sa ibang lugar. Siya nga pala. Napansin ko yung ate ni Lance, tahimik lang sa isang tabi, ni hindi man lang nagbigay ng mensahe sa kapatid niya. Di ba nga, sabi ni Yana, ayaw sa kanya nito kaya paano magbibigay ng mensahe? Hindi naman makakasama ni Yana ang hipag kaya wala siyang dapat ipag-alala. Kanina nga, pinagmamasdan kong kilos ng babaeng yun. Ewan ko ba, merong kakaiba sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Teka lang, nahawa ka na yata sa anak natin . Ay sana lang, hindi siya maging problema sa anak natin. Ngayong may asawa na si Yana, huwag na natin siyang pakialaman. Matuto siyang harapin ang problema niya ng mag-isa. Oo nga. Saka may tiwala naman ako kay Lance. Ang dami pa palang natirang ulam. Ipamigay na lang natin sa mga kapitbahay ang mga yun. Oo ba? Ikaw nang mamigay at pupunasan ko pa ang mga apo natin. Sigurado na maaga silang makakatulog dahil maghapong pagod. Maninibago yung mga apo natin dahil hindi na nila makikita ang nanay nila dito sa bahay. Kanina nga pala, narinig ko na tinatanong ni Lance ang dalawang bata kung gustong sumama sa kanila. Sinusuhulan pa nga ng manugang natin na bibilhan ng mga laruan at mga tsokolate. Alam mo ba kung anong isinagot ng mga apo natin? Mas gusto nilang tayo ang kasama. Aba, sabi ko na sa iyo tayo ang pipiliin ng mga apo natin . Hindi naman kasi natin sila pinalaki sa luho. Napakabibo ng mga apo natin. Mahusay sumagot. Nagtataka lang naman ako dun sa manugang natin kung bakit pinipilit niyang isama ang mga apo natin. Pwede naman silang magkaanak na yan. Yan nga rin ang ipinagtataka ko . Nakakapagduda tuloy ang intensyon niya. Baka naman sadyang napamahal na sa kanyang mga apo natin. Basta, sa susunod na kausapin ulit ang mga apo natin na sumama sa kanila, sabi mo sa akin at akong kakausap sa kanilang mag-asawa. Naging maayos naman ang pagsasama namin ni Lance. Sa loob ng ilang linggo, mas lalo ko pa siyang lubusang nakilala. Mas malambing at maasikaso siya sa akin. Kahit wala akong sinasabi sa kanya, binibigay niya lahat ng alam niyang gusto ko. Minsan gusto ko tuloy mag-guilty tuwing naiisip ko nung kasal namin. Sobrang saya niya kasi nung araw na yun. Samantalang ako pilit lang ang ngiti sa mga labi. Sana lang walang nakapansin sa mga kinikilos ko nun. Isang araw naisipan ko na dalawin ng mga anak ko at magulang. Namimiss ko na rin kasi sila. Pagbaba ko nga ng tricycle, napansin ko na iba na ang tingin sa akin ng mga tao. Mas may paggalang na. Lihim na lang ako naiiling dahil naisip ko, iba talaga ang nagagawa ng kasal. Bakit hindi mo kasama si Lance? Nasa trabaho po. Biglaan lang din ang pagpunta ko dito . Si tatay po. Kanina pa umalis. Ang mga bata naman mamaya pa ang labas nila sa eskwelahan. Dadaanan na lang din siguro sila ng tatay mo. Ganito pala ang buhay may asawa. Nakakapanibago rin pala at nakakainip na lagi na nasa bahay. Ilang linggo ka palang ikinakasal naiinip ka na kagad. Bakit hindi ka magtrabaho habang wala pa kayong anak ni Lance? Bago pa po kami ikinasal, pinag-usapan na po namin na hindi ako magtatrabaho. Sa bahay na lang ako at aalagaan ko ang mga anak ko. Hindi naman kayo pumayag na ibigay sa akin ang mga bata. Huwag mo sanang ipilit ang gusto ninyo. Mga anak mo na mismong nagsabi na mas gusto nila sa amin. Si Lance lang naman po ang mapilit . Bakit nga kaya? Hindi ka ba nagtataka? Nagtataka rin po. Pero naisip ko na baka mahal lang niya ang mga anak ko o
Di kaya sabik din siya sa mga bata. Kasi nga, dalawa lang silang magkapatid at wala rin silang mga kamag-anak. Yung ate nga pala niya, napansin ko nung kasal ninyo, masyadong seryoso at hindi man lang ngumingiti. Hindi rin nakikihalubilo sa mga bisita. Iba nga pong ugali ng babaeng yun. Hindi pa ba kayo nagkikita mula nung araw na ikinasal kayo ni Lance? Hindi pa po eh. Lagi naman siyang dinadalaw ng asawa ko. Ayaw ko lang sumama. Nag-iisa lang siyang kapatid ni Lance. Mabuti pa rin siguro kung susubukan mong makisama sa kanya. Malay mo, magkasundo rin kayo. Ayoko po, Nay. Pagkatapos sa mga sinabi niya, naku, di bali na lang. Ngayong may asawa ka na, hindi na tama na umaasa ka pa rin na parang bata. Kahit ano pa pong mangyari, hindi ako makikipagkasundo sa babaeng yon. Magkakaroon nga kayo ng problema dahil sa ugali mong yan. Magkakaroon talaga siya ng problema sa akin. Oras na pakialaman niya ako. Napailing-iling na lang si inay sa sinabi ko. Kilala niya kasi ang ugali ko kapag hindi ko gusto ang isang tao. At si Ate Rowena naman kasi ang nag-umpisa. Maayos ko naman siyang kinakausap nun. Pero nagpakita na agad siya na ayaw niya sa akin. Mabuti na nga lang, kapag dinadalaw siya ng asawa ko, hindi niya ako pinipilit. Kahit kapag may sinasabi akong hindi maganda sa atin niya, hindi na lang siya umiimik. Hindi lang pala saya ang pagsasama ng isang mag-asawa. Dumarating din pala ang pagkakataon na nag-aaway din. At merong hindi pagkakasunduan. Gaya namin ni Lance. Hindi kasi niya ako pinayagan na magtrabaho ulit. Hindi ko akalain na mauuwi sa matinding pagtatalo. Sa huli, sinuyo naman niya ako at humingi siya ng tawad sa akin. Sa loob ng ilang buwan na pagsasama namin, hindi maiiwasan ang mga tampuhan at maliliit na problema. Hindi ko lang inaasahan na darating ang isang araw na meron akong matutuklasan sa asawa ko na matagal na niyang inililihim sa akin. Oh, nakita ko yan sa mga luma mong gamit habang naglilinis ako. Yana, hayaan mo ako magpaliwanag. Ano pang sasabihin mo? Na hindi totoong resulta sa papel na yan, ha? Naninilaw na nga sa katagalan at galing yan sa isang kilalang klinik. Aminin mo na lang kasi ang totoo. Totoo to. Wala akong kakayaan na magkaanak. Kailan mo balak sabihin sa akin, ha? O baka naman wala kang balak sabihin sa akin? Panay pa naman ang kwento ko na gusto ko na magkaanak tayo. Yun pala, malabong mangyari ang gusto ko. Yana, humahanap lang naman ako ng tiyempo na sabihin sa'yo. Wala naman akong balak na ilihim sa'yo eh. Dapat kasi bago pa tayo ikinasal, ipinagtapat mo na sa akin. Wala kasi akong lakas ng loob noon. Tsaka, umaasa rin ako na hindi malaking issue sa'yo na yung kawalan ko ng kakayahan na bigyan ka ng anak. Dahil ba sa may dalawa na akong anak? Ha? Ganun ba? Hindi lang naman yun ang issue eh. Kundi ang paglilihim mo sa akin. Yana, patawarin mo na ako. Hindi ko naman sinasadya eh. Yun ko lang na pag-isip-isip. Kaya pala gusto mong isama natin ang mga anak ko. Sila ang bubuo sa kakulangan mo. Hindi ko naman pinilit na isama mo sila. Pwede naman tayong maging masaya kahit wala tayong anak, diba? Oo! Kung hindi ka naglihim sa akin. Hindi lang pagmamahal ang pundasyon ng pagsasama kundi tiwala. Maliit na pagkakamali lang naman yung nagawa ko. Para sa'yo maliit na bagay lang. Pero sa akin, hindi. Ang OA mo naman, Yana. Akala mo naman napakalaking kasalanan ng ginawa ko. Ikaw nga tinanggap kita ng buo eh, pati mga anak mo. Hindi ko pinakinggan ang sinasabi ng ate ko at mga kakilala ko. Ikaw pa rin ang pinili ko, tapos ito lang. Kulang na lang isumpa mo ako. Naglihim ka nga sa Bakit akin. ba ikaw wala kang nilihim sa akin?
Baka nga kahit kasal na tayo, meron ka pa rin hindi sinasabi sa akin eh. Pero kahit kailan, hindi kita inusisa sa mga nakaraan mo. Tsaka na lang tayo mag-usap. Pareho Teka, muna tayo magpalamig. teka lang, saan ka pupunta? Uuwi muna ako sa amin. Sa palagay mo maayos ang problema natin kung uuwi ka sa inyo? Hindi rin naman tayo magkakaintindihan eh. Kung pareho tayong galit. Yana, ikaw lang naman tong galit eh. Huwag mo nang tangkain na pigilan ako dahil Yana! aalis pa rin ako. Sinundan pa ako ni Lance hanggang sa may labas. Pero hindi rin niya ako napigilang umalis. Hindi ko na rin siya nilingon nang makasakay ako ng tricycle. Pagdating sa amin, nagtaka pa ang mga magulang ko sa bigla kong pagdating at may dala pang maliit na bag. Tahimik lang ako nagmano sa kanila. Makaraan ng ilang sandali na hindi pa rin sila nagsasalita. Ako na ang nagsabi sa nangyari. At sinabi ko na rin ang natuklasan ko kay Lance. Nasagot na rin ang katanungan namin ng nanay mo. Yung pala ang dahilan. Hindi siya magkakaanak. Bakit kailangan mo mag-al sa balutan? Hindi pa po ba sapat ang nalaman ko kay Lance? Mas mabuti pa rin pag-usapan ninyo ang problema kesa sa bigla ka nalang lalayas. Ayoko po muna siyang makausap. Pinili mo si Lance at pinakasalan mo pa. Hindi pwede na tuwing mag-aaway kayo, dito ka sa amin tatakbo. Hindi ka maaring tumigil dito. Pero tay... Hindi ka pa ba marunong mahiya? Ha? Ilang buwan pa lang kayong nagsasama, gusto mo na agad makipaghiwalay. Anong akala mo sa pag-aasawa? Parang kanin na kapag napaso iluluwa mo? Panindigan mo ang pag-aasawa mo. Uuwi din po ako sa apartment namin. Magpapalipas lang po ako ng sama Ay ng bukas, loob. umuwi ka na sa inyo. Ngayon ka lang namin pagbibigyan ha, pero sa susunod, hindi na po pwede. Kung magsalita naman po kayo, parang hindi niyo ako anak. Ikaw tong nagmamadaling magpakasal eh. Hindi mo muna kinilala ang lalaking yun, tapos ngayon, aarte ka ng ganyan. Hinaan mo naman ang boses mo, Jim. Nakakahiya sa mga Ang kapitbahay. anak mo eh. Oo nga naman tay. Ay, nahiya ka ngayon. Samantalang noon, ang yabang mo porke kakasal ka na. Tama na nga munang pag-uusap natin ha tungkol sa bagay na yan. Sige na yan na. Pumunta ka na muna sa kwarto mo. Sige po, Nay. At ikaw naman, lagi ka na lang galit kapag kausap mong anak natin. Na pwede namang mahinahon mo siyang kausapin. Kahit mahinahon o paggalit pa ang pakikipag-usap ko dyan sa anak natin, hindi na yan magbabago pa. May palagay ako na nagdadahilan lang yan. Ano naman ang ibig mong sabihin? Ano pa ba? Baka meron na naman yang nagugustuhang ibang lalaki. Hindi naman siguro. May asawa ng anak natin. Hindi na niya magagawa pang tumingin sa iba. Ay, ewan ko. Wala na talaga akong tiwala dyan kay Yana. Kinabukasan habang tahimik kami nag-aalmusal ng pamilya ko, dumating naman si Lance. Halata sa kanya ang walang maayos na tulog nung nagdaang gabi. Si tatay naman ang humarap sa kanya. Habang kami ni nanay nasa kusina pa. Ayoko pa kasing humarap sa kanya. Kahit anong pilit nga ni inay na lumabas at harapin ang asawa ko, hindi talaga ako sumunod. Pasensya na po tayo kung napakaaga kong pumunta dito ha. Ayos lang. O ito, magkape ka na muna. Nag-almusal ka na ba? Hindi pa po pero wala po akong ganang kumain eh. Ayos na po sa akin tong kape. Kaya ka siguro nagpunta rito dahil kay Yana, ano? Opo tay, susunduin ko na po kasi siya. Huwag kang mag-alala. Hindi namin kukonsintihin ang paglalayas niya. Isama mo na siya pauwi sa inyo. Maraming salamat po sa inyo tay ha. Wala nga akong tulog sa kakaisip sa kanya eh. Kung ano man ang problema ninyo, pag-usapan nyo na lang. Matanda na rin naman kayong pareho. Ayaw na naming makialam sa inyong mag-asawa. Gusto ko naman po na maayos na ang problema namin. Siguro alam niyo naman po siguro ang dahilan kung bakit naglaya si Yana. Ay, sinabi nga niya sa amin. Pero hindi kita huhusgahan dahil sa ginawa mo. Alam niyo tay,
Ang totoo, hindi ko naman po talaga balak itago yun kay Yana eh. Siguro naghahanap lang po ako ng pagkakataon para ipaalam sa kanya. Ay, habaan mo na lang ang pasensya mo sa anak ko, ha? Ay, hindi ko rin gusto na magkahiwalay kayong dalawa. Opo, tay. Gagawin po ang lahat, tay, para maayos ang pagsasama namin. May tiwala naman ako sa iyo. Alam ko na mapapabuti sa iyo ang anak ko. Maraming salamat po sa tiwala, tay. Sige. Oy, tapos na siguro kumain ng asawa mo. Opo. Tatawagin ko lang siya, ha? Opo. Pagbalik ni Itay, hindi na niya ako naabutan sa kusina. Sinabi naman ni Inay na nagkulong ako sa kwarto. Nang katukin ako, wala akong nagawa kundi buksan ang pinto. Salubong naman ang kilay ni Itay habang nakatingin sa akin. Bakit po ba? Anong bakit? Alam mong nandito ang asawa mo, magkukulong ka dyan sa kwarto? Ayoko po siyang makausap. Hindi ka na bata para umasta ng ganyan, Yana. Kaya kunin mo ang dala mong bag at sumama ka na sa asawa mo pauwi sa inyo. Hindi po ako sasama sa kanya. Ha? Umuwi siya mag-isa sa apartment niya. Kapag hindi ka sumama ng matiwasay sa asawa mo, kakalad ka rin kita palabas dito kaya mamili ka. Bakit po ba pakiramdam ko mas kinakampihan niyo pa si Lance? Wala akong kinakampihan sa inyo. Ayoko lang na kahit may asawa ka na, dito ka pa rin tumatakbo. Ang sabihin niyo, kahit kailan, hindi kayo maaasahan. Hindi niyo man lang ako magawang kampihan? Kung kakampihan kita, para na rin kitang kinonsinti sa ginagawa mo. Tama na nga po. Sasama na ako kay Lance. Sa baog na yon. Masama ang loob ko na sumama kay Lance pauwi ng apartment namin. Pero mula nun, parati na kami nag-aaway. Kahit sa maliit na bagay. Hindi rin niya ako napigilan na bumalik sa trabaho. Lingid sa kanya, muli kami nagkita ni Sunny. Ang dati kong boyfriend bago siya. Kahit may asawa na ako, tinanggap pa rin ako ng lalaki. At madalas na kaming patagong nagkikita. Bakit ngayon ka lang? Gabi-gabi na lang ganito ang oras ng uwi mo ah. Lagi akong overtime sa trabaho. Huwag mo akong gawin tanga, Yana! Bakit? Sinabi ko bang tanga ka? Nararamdaman ko na meron kang milagrong ginagawa sa likuran ko. Sos, napaparaning ka na May naman. paraan ako para malaman ko anong ginagawa mo. Oras na malaman ko na meron kang katarantaduang ginagawa, humanda ka sa akin ha. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Iba akong magalit, Yana. Tanda mo yan. Huwag mo nga akong pinagbabantaan. Hindi naman ako natatakot sa'yo, no? Sa ngayon, hindi ka natatakot sa akin dahil hindi mo alam kung ano yung kaya kong gawin. Tama na nga pag-uusap na to. Pagod na nga ako galing trabaho, aawayin mo pa ako. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi mo kailangan magtrabaho. Ikaw lang naman itong mapilit eh. Iniinip ka ako dito sa bahay. Ang daming pwedeng gawin. Ayaw mo lang kasing pumirmi dito sa bahay. Dahil sa pagtatrabaho mo, hindi mo na naasikaso tong bahay natin. E di kumuha ka ng kasambahay kung gusto mong merong gagawa dito sa bahay. O kaya naman, papuntahin mo dito yung ate mo. Total, mukha naman siyang muchacha. Huwag mong insultuhin ang ate ko, ha? Sa inyong dalawa, ikaw mas maraming kapintasan. Hindi ko naman tinago sa iyo na. Noon pa, alam mo na kung ano ako. Yana, ayoko nag-aaway tayo ng ganito. Nakikiusap naman ako sa iyo eh. Sumunod ka na lang sa akin. Para din naman sa kabutihan mo yung sinasabi ko eh. Hindi porke asawa kita, magiging sunod-sunura na ako sa'yo. Eh bakit ka pala nagpakasal sa akin kung hindi ka naman susunod? Mula na maglihim ka sa akin, nawala na ako ng pakialam sa'yo. Palagi mo nalang binabato sa akin ang bagay na yan eh. Ilang beses na akong humingi ng tawad sa'yo, di ba? Hanggat naaalala ko mga ginawa mo, hindi kita mapapatawad. Hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang lungkot sa mga mata ni Lance. Hindi na rin siya nagsalita ulit. Ako naman pumasok na ng kwarto namin. Pagkatapos ko magbihis ng damit pambahay, natulog na ako. Na hindi man lang inaalala ang nararamdaman ng asawa ko. Araw-araw lagi kong iniisip na kung pwede lang ibalik ang nakaraan.
hindi na sana ako nagpakasal pa kay Lance. Naibibigay nga niya ang lahat ng pangangailangan ko, pero hindi ko maramdaman na masaya ako. Wala rin saysay ang pagsasama namin. Hindi ko lang inaasahan na magbubunga ang ilang beses na paninig namin ni Sunny. At nang ipaalam ko yun sa kanya, basta na lang siyang nawala at hindi na nagpakita sa akin. Kahit anong pilit kong pagtatago sa tunay kong kalagayan, alam ko na mabubuko na rin ako ni Lance. May sakit ka ba? Tuwing umaga na lang lagi kang naduduwal ah. Wala. Baka may nakain lang ako na hindi nagustuhan ng tiyan ko. Tsaka bakit nga pala 1 linggo ka nang hindi pumapasok sa trabaho mo? Nag-resign na ako. Bakit? Teka, bakit ba ang dami mong tanong? Masama ba magtanong? O baka kaya ayaw mong tinatanong ka dahil meron kang tinatago? Wala akong tinatago sa'yo. Talaga lang ha? Akala mo ba habang buhay ako magbubulag-bulagan sa ginagawa mo, ha? Alam ko na nagkikita kayo ni Sunny. Alam ko rin na buntis ka. Teka, paano mo nalaman yan? Di ba sinabi ko naman sa'yo? Meron akong paraan. Lance, walang balak panagutan ni Sunny ang pinagbubuntis ko. Bigla na lang siyang nawala eh. Pwede naman siguro tayo magsimula muli, di ba? Tingin mo talaga sa akin tanga ako, no? Iniputan mo na nga ako sa ulo. Gusto mo pang ipaako sa akin ang dinadala mo? Saka ba kumukuha ng kapal ng mukha, ha? Pangako, magtitino na ako. Magiging mabuti na asawa ko sa'yo. Hindi ba gusto mo magkaroon ng anak? O ito na. Gusto tinupad kong ko na. magkaanak! Pero hindi bunga ng kataksilan mo! Yan na. Lumayas ka na sa bahay na to. Maawa ka, Lance. Huwag mo naman akong paalisin. Hindi ako pwede magpakita sa mga magulang ko. Nung pinagtaksilan mo ba ako? Naawa ka sa akin? Inisip mo ba yung nararamdaman ko, ha? Patawarin mo ako, Lance. Maawa ka sa akin. Lumayas ka! Kung ano lang ang dala mo nung tumira ka dito, yun lang ang dadalin mo. Palis! Sinubukan ko pang hawakan si Lance pero umiwas lang siya sa akin. Ramdam ko ang matinding galit niya sa akin. Kung hindi lang siguro matindi ang pagpipigil niya sa sarili, siguradong napagbuhatan na niya ako ng kamay. Wala akong nagawa kundi kunin ang mga gamit ko at umalis. Pagdating sa amin, hindi ko na kinakitaan ng pagtataka ang mga magulang ko sa pag-uwi ko. Iniisip siguro nila, maliit na tampuhan lang kaya umuwi ako. Pareho lang silang natigilan nang sabihin ko na si Lance mismo ang nagpalayas sa akin. Nang humagulgul ako ng iyak, agad ako nilapitan ni Inay. Tahan na. Ano ba kasi ang nangyari? Bakit kanya pinalayas? Nay, wala na po akong ibang mapupuntahan. Pwede ka naman dito. Pero sabihin mo muna kung ano bang nangyari. Nay, buntis po ako. Ha? Paano nangyari yun? Di ba baog si Lance? Nay, hindi po si Lance ang ama ng dinadala ko. Ano ka mo? Abay, pambihira ka talaga. Patawarin niyo po ako. Yana naman! Bakit mo yun ginawa? Talagang magagalit sa iyong asawa mo. Sabi na nga ba hindi ang kasal lang magbabago sa'yo. Pumasok ka na naman sa panibagong problema. Tapos dito ka sa amin tatakbo. Napakabait ng asawa mo. Lahat binibigay sa'yo kahit ang mga anak mo naaambunan din. Kahit dito pa sila sa amin nakatira. Ay tama lang na palayasin ka ng asawa mo. Hindi ka pa nakontento sa kanya? Ano pa ba ang kulang, ha? Anak, hindi mo nga kayang alagaan ang 2 mong anak eh.
Ngayon buntis ka na naman. Hindi na kami mag-aalaga sa sanggol na yan. Wala naman po kung balak ipaalaga sa inyo ang magiging anak ko. Hoy, huwag kang mayabang, Yana. Baka kainin mo rin yung sinasabi mo. Sa tingin mo, paano ka magtatrabaho kung hindi mo iiwan na naman ang sanggol na yan sa amin pagkapanganak mo? Huwag ka na ngang mga twiran pa, Yana. Tanggapin mo na lang yung sermon sa'yo ng tatay mo. Kasalanan mo rin kasi. Bakit ba hindi mo mapigilan yung kakatihan mo? Ay, sino ba ang ama ng pinagbubuntis mo, ha? Sino? Si Sunny po. Napakawalang hiya mo talaga. Iniwan mo na nga tapos babalikan mo pa. Tapos, magpapabuntis ka pa sa kanya? Oy, sige. Puntahan mo siya at doon ka magpakargo sa kanya. Hindi ka namin tatanggapin sa bahay na ito. Pero tay, hindi ko po alam kung saan hanapin si Sunny. Wala po nung malaman niyang buntis ako. Hindi na po siya nagpakita sa akin. Tignan mo ang resulta ng kalandian mo. Puro na lang problema binibigay mo sa amin. Huwag po, tay! Huwag mo namang saktan ang anak natin. Ay, alalahanin mo buntis siya, Jim. Ay, bahala na kayo. Paano siya eh? Bahala kayo. Mula ngayon, wala na akong pakialam sa babaeng yan. Harapin mo yang mag-isa mo. Tahana. Tahana, halika na muna sa kwarto mo. Inay, hindi ko po sinasadya. Hindi sana kasi yan ang mangyayari sa'yo. Kung nakinig ka lang sa amin, hindi ka na nadala sa mga nangyari sa'yo. Kailangan mong maging matatag dahil umpisa na naman ito ng kalbaryo mo. Lingid pala sa amin ni Inay. Pinuntahan ni tatay ang asawa ko para makipag-usap. Nadatnan niya na makalat ang buong bahay. At kahit saan nakakalat ang basyo ng mga bote ng alak. Iba na rin ang amoy ng apartment namin. Nakakasulasok ang amoy ng loob. Lumabas naman ng kwarto si Lance na pupungas-pungas pa. Tay, ano pong ginagawa niyo dito? Ilang araw nang nasa amin si Yana. Wala naman siyang ibang pupuntahan kundi sa inyo eh. Lance, alam na namin ang ginawa niya. Nahihiya ako sa pagkakamali niya. Patawarin mo sana siya. Sobrang nakakahiya po talaga. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa kanya, ito pa ang igaganti ng salawahan yung anak. Hindi siya marunong makontento. Alam ko. Naiintindihan ko rin ang galit na nararamdaman mo ngayon. Hindi rin kita masisisi kung hihiwalayan mo na ng tuluyan si Walang Yana. kwenta ang anak nyo. Anong klaseng pagpapalaki ba ang ginawa nyo sa kanya? Masahol pa siya sa hayop. Ay, Lance. Umalis na kayo. ah, Tay, umalis na kayo. Pakisabi sa malandi yung anak. Pagbabayaran niya ng malaki ang ginawa niyang pagtataksil. Huwag mo na sanang gantihan pa ang anak ko. Nakikiusap ako. Dapat lang na maturuan ng leksyon ng anak nyo para hindi na siya pamarisan. Magsasalita pa sana si Itay nun pero natigilan siya nang dumating si Ate Rowena. Pinagtabuyan daw siya nito. Kaya wala siyang nagawa kundi ang umalis na lang. Bakit kasi kailangan pang pumunta doon? Gusto ko lang namang makausap si Lance ng masinsinan. Alangan naman na manahimik lang tayo. Oh, may napala ka naman ba? Matindi galit nila eh. Hindi ko naman sila masisi na magkapatid. Nandoon ang ate niya? Dumating siya nung nag-uusap kami ni Lance. Sana wag mo na ulit pupuntahan si Lance. Nasabi mo naman na ang gusto mo. Anong gagawin natin ngayon? Kakayanin ba natin ng isa pang obligasyon? Sapat lang ang kinikita natin para sa pang-araw-araw. Wala tayong pagpipilian kundi humingi na naman ng tulong sa iba nating mga anak. Hindi naman nila matitiis ang kapatid nila. Hindi ako sigurado dyan. Sinabi na ng panganay natin na oras na gumawa uli ng problema si Yana, wala na siyang maaasahan sa kanila.
Habang nasa likod ng pinto at lihim na nakikinig sa pag-uusap ng mga magulang ko, hindi ko maiwasang maluha. Paulit-ulit man akong magsisi, hindi ko na rin naman maibabalik ang nakaraan. Parang gusto ko na lang lumubog sa kinatatayuan ko para matapos na ang problema. At hindi na madamay ang pamilya ko. Galit din ng mga kapatid ko sa ginawa ko. Wala kasing ibang pagpipilian kundi sabihin sa kanila. Ayaw na rin nilang makialam pa sa akin. May naisip akong solusyon sa problema ko. Hindi ko lang alam kung papayag ang aking mga magulang. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait, ha? Hindi solusyon ang tawag dyan. Kailanman, hindi mapagtatakpan ang kasalanan na ginawa mo ng isa pang kasalanan. Wala na po akong naiisip na paraan eh. Kaya gusto mo na lang na ipatanggal ang sanggol dyan sa sinapupunan mo? Hindi ko po kayang buhayin ang batang to, Nay. Ay sana! Naisip mo yan bago ka sumiping sa hindi mo asawa! Hindi ko naman po akalain na tatalikuran ako ni Sunny. Nagagalit ka kay Lance na hindi ka niya mabigyan ng anak. Ngayong natupad ng kahilingan mo, magkakaroon ka na ulit ng anak. Kayo rin po ang inaalala ko eh. Kahit kailan, hindi mo naman talaga kami inisip ng itay mo. Puro sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi po totoo yan, Nay. Talaga ba? Sige nga, kailan mo kami inisip? Kaya nga nagpakasal ako kay Lance. Kahit nararamdaman ko na hindi ako magiging masaya sa kanya eh. Ayoko na kasing mag-alala pa kayo sa akin. Tingnan mo naman ang ginawa mo. Nasa maayos ka ng kalagayan, nagawa mo pa rin magloko. Inaamin ko naman na kasalanan ko. Huwag niyo naman pong paulit-ulit na ipamukha sa akin. Ayaw mo pa rin pinagsasabihan ka. Ay sige, bahala ka sa problema mo. Nay, huwag naman po kayong magalit. Ano gusto mo, matuwa pa ako? Nagtitimpi lang ako na huwag kang saktan. Pero kung alam mo lang, pagod na kami ng itay mo na lagi lang pag-usapan ng mga tao ng dahil sa'yo. Ayaw niyo naman sa solusyon na naiisip ko, di ba? Dugo pa lang naman to. Kung papayagan kita, pati kami magkakasala ng dahil sa'yo. Subukan mo lang gawin yung nasa utak mo. Ako mismo magtatakwil sa'yo. Hindi na lang ako umimik. Sa lahat ng pagbubuntis ko, dito ako nahirapan. Sa umaga pa lang, kahit kagigising ko lang nahihilo ako at naduduwal na. Mapili rin ako sa pagkain. Kapag hindi ko gusto ang amoy, hindi ko mapilit ang sarili ko na kumain. Hindi rin naman nagluluto ng pagkain na gusto ko si inay. Kaya madalas lagi akong gutom. Iniiyak ko na lang sa kwarto ko ang nangyayari sa akin. Akala ko hirap lang sa pagbubuntis ang mararanasan ko. Mas may matindi pa pala. Akala ko simpleng sinat lang ang nararamdaman ko. Yun na pala ang simula ng paghihirap ko. Mabuti, bumangon ka na. May sinat ka pa ba? Wala na po, Nay. Kanina pagising ko, basa ako ng pawis. Nagpalit ka ba ng damit? Opo. Baka gutom ka na. Maupo ka na dito. Teka, ano yung nasa muka at braso mo? Kagat po yata ng mga lamok. Di ba may kulambu ka? Baka po kasi nakakapasok ng hindi ko namamalayan. Titignan ko mamaya ang kulambu mo. Baka may butas na. Tatahiin ko na lang. Si tatay po. Naniniba ng mga saging. May kukuha na kasi nun eh. Nay, pwede niyo po ba akong samahan mamaya sa health center? Check-up ko po kasi ngayon eh. Oo naman. Baka meron din tayong mahingi na pwedeng ipahid dyan sa mga butlig mo. Ayoko na pong kumain, Nay. Nakakailang subo ka pa lang Ayoko na po talaga. Baka maduwa lang ako.
Pasensya ka na kung hindi ko mabili ang gusto mong pagkain. Alam mo naman na kapos din kami ng tatay mo. Hindi po ba pwedeng bawasan ang allowance na binibigay ng mga kapatid ko sa dalawa? Huwag mo naman sanang hilingin na magsakripisyo din ang mga anak mo. Hindi papayag ang itay mo na tipirin ng dalawa mong anak. Paano naman po ako? Lagi na lang akong gutom. Ikaw na lang ang sumagot sa mga tanong mo. Pagod na rin kasi ako sa pagpapaliwanag. Basta. Bawasan nyo. Alam mo namang tiisin nyo ako? Huwag ka naman sanang makasarili. Ina ang nagsasakripisyo, hindi ang mga anak. Nagdadabog na tumayo ako sa upuan at pumasok na lang ng kwarto. Hindi na rin kami tumuloy sa pagpapacheck up ko. Bigla kasing sumama ang pakiramdam ko na halos hindi ako makatayo. Dahil sa hilong nararamdaman ko. Pagtingin ko rin sa refleksyon ko sa salamin, dun ko lang nakita na dumami na ang mga butlig sa mukha ko at buong katawan. Mabilis kong tinawag si Inay. Nay, ano pong nangyayari sa akin? Kanina, nasa 5 pa lang to eh. Hindi ko rin alam. Parang hindi lang siya simpleng kagat ng lamok. Nay, sobrang katib po. Huwag mong kamutin at baka... Oh, ayan! Tuloy dumugo na! Hindi ko mapigilan eh. Teka lang. Sobrang kati talaga. Oh, teka. May buntis din sa kapitbahay. Manghihiram ako ng pwedeng ipahid sa mga butlig mo. Pagbalik ni Inay, may dala na siyang ointment. Nang mapahira ng mga butlig ko sa mukha at katawan ko, bahagya naman itong nabawasan. Pero nandun pa rin ang pangangate. Nung gabi, ganun na lang ang takot ko nang makitang lumubog ang mga butlig at nagkaroon ng butas. Sobrang hapdi na rin ito na pakiramdam ko may kumakain ng laman ko sa loob. Pinalabas ko rin ang malaking salamin sa kwarto ko. Dahil natatakot akong makita ang sarili kong refleksyon. Ang sama ng itsura ng anak natin nang dahil sa mga butas sa balat niya. Hindi lang yon, Jim. Kanina pa umiiyak ang anak natin dahil sa hapde at kirot na nararamdaman niya. Ay, hindi kaya dahil sa pagbubuntis niya. Dalhin na natin siya sa ospital. Hindi ko na kayang makita ang paghihirap niya. Mabuti pa nga. Dinala nga ako ng mga magulang ko sa ospital. Pagkatapos ng pagsusuri sa akin, sinabi lang ng doktor na sintomas ng allergies ang nangyayari sa akin. Niresetahan naman ako ng gamot. Naligtas para sa tulad kong buntis. Nang oras na yun, pinauwi na rin kami. Parang iba ang kutob ko sa nangyayari sa anak natin. Ano naman ang ibig mong sabihin? Baka kasi merong nagbigay ng sakit sa anak natin. Huwag muna tayong mag-isip ng masama. Kapag hindi siya gumaling sa mga gamot na nireseta sa kanya, di saka tayo magpatawag ng albularyo. Natatakot din ako na baka maapektuhan ang ipinagbubuntis niya. Hindi naman natin kontrolado mga mangyayari. Kung mawawala ang sanggol sa sinapupunan niya, wala na tayong magagawa pa. Ito na yata ang parusa sa anak natin dahil sa mga ginawa niya. Lalo lang lumala ang kalagayan ko dahil sa mga gamot na iniinom ko. Halos hindi na nga ako nakakatulog sa gabi. Dahil pakiramdam ko may mga gumagapang na insekto sa buong katawan ko. At kinakagat nila ang balat ko. Dinugo na rin ako, tuluyan na wala ang dinadala kong sanggol. Pero hindi pa rin bumuti ang lagay ko sa mga sumunod na araw. Napilitan na rin magpatawag ng albularyo ang mga magulang ko. Doon nila nakumpirma na meron ngang bumabarang sa akin. Ang akala kong imahinasyon ko lang, totoo nga may mga insekto at kumakain sa katawan ko. Inuuod na rin ang mga sugat ko at amoy bulok na karne ang singaw na lumalabas dito.
Iisang tao lang ang naiisip kung pwedeng gumawa nito kay Yana. Si Lance. Huwag ka munang mambintang. At saka sabi ng albularyo, babae daw ang gumawa nito sa anak natin. Ay di malamang ang ate nga ni Lance. Unang kita ko pa lang sa kanya nung araw ng kasal ng anak natin. Iba na ang pakiramdam ko sa kanya. Sa kanan natin isipin ang bagay na yan. Kailangan munang gumaling ni Yana. Kung sakali man na sila ngang nasa likod ng nangyayaring ito, hindi ko rin sila masisi na magalit ng husto kay Yana. Matindi ang sakit na binigay ni Yana kay Lance. Mas doble naman ang balik nito sa kanya. Pati ang walang muwang na sanggol, nadamay pa. Ay, Sumisigaw na naman ang anak natin. mabuti, pinasundo muna natin ang dalawang bata. Ayokong makita nila na nasa ganitong sitwasyon ang nanay nila. Panginoon, huwag niyo pong hayaan na manaigang kasamaan. Maawa po kayo. Magtiwala ka lang. Malalampasan to ng anak natin. Kung sila nga ang may kagagawan nito, hipuin nawa ang kanilang mga puso at patawarin na si Yana. Buong magdamag akong sumisigaw. Nakakaramdam na rin ng matinding takot ang mga kapitbahay namin ng mga oras na yon. Para daw ang sigaw na naririnig nila nagmumula sa ilalim ng lupa. Pareho ding walang tulog ang mga magulang ko. Mataas na ang sikat ng araw nang lumabas ang albularyo sa kwarto. Napangiti lang sina Inay at Itay nang sabihin nito na magaling na ako. At nagawa nitong talunin ng mambabarang na nagpaparusa sa akin. Matagumpay din nitong naibalik ang sumpa sa taong nag-utos na gawin sa akin ng orasyon. Sinabi rin nito na isa sa mga araw pupunta ang taong responsable sa nangyari sa akin. Salamat sa Diyos. Bumalik na sa dating itsura ang balat ni Yana. Hayaan na lang muna natin siya magpahinga. Sino kaya ang tinutukoy ng albularyo? Tama kaya tayo? Hintayin na lang natin ang pagpunta ng taong yon. Makaraan ng ilang sandali nagising na rin ako. Pakiramdam ko galing ako sa mahabang paglalakbay. Nakakaramdam kasi ko ng matinding uhaw. Tubig agad ang hiningi ko kay Inay. Parang isang masamang panaginip lang ang nangyari sa akin. Yun nga lang nawala ang dinadala sa sinapupunan ko. Nakaramdam naman ako ng matinding kalungkutan. Pero naisip ko na hanggang dun na lang talaga siya. Salamat po, Nay, at hindi niyo ako pinabayaan. Kung nakapagsalita man kami ng Itay mo ng hindi maganda, dahil lang yun sa bugso ng galit sa ginawa mo. Pero kahit kailan, hindi ka namin pababayaan. Nakakatakot po ang karanasan kong to. Siguro po, pahiwatig na rin ito sa akin para itama ko ang mga mali kong ginawa. Ganun na nga. Minsan sa paglalaro mo, hindi mo alam ang nasasaktan mo pala may alam na sa karunungang itim. Si Lance kaya ang gumawa nito sa akin? Siya lang ang nasaktan ko ng gusto. Kung siya nga, sana piliin mo pa rin siyang patawarin. Hindi ko sinagot si Inay. Nalilito pa kasi ko ng mga sandaling yun. At may konting galit din sa puso ko kung bakit nangyari yun sa akin. Makalipas ang 1 linggo, dumating si Lance. Puno ng sugat ang buo niyang katawan katulad ng sakin. Kaya pala dumating siyang balot na balot. Nandito ako para humingi ng tawad sa ginawa namin ng ate ko sa'yo. Tama nga kami ng hinala. Kayo ng ate mo ang nambarang sa akin. Mabuti na lang. Magaling ang albularyo na gumamot sa akin. Hindi nga ako makapaniwala na natalo niya ang kapangyarihan ng ate at nagawa pa niyang ibalik sa amin ang sumpa. Nakikita ko nga ang nangyari sa'yo. Nasaan nga pala ang kapatid mo? Bakit ikaw lang ang pumunta dito?
Wala na yung ate ko. Hindi niya kinaya ang bagsik ng kapangyarihan ng albularyo. Ikinalulungkot ko ang nangyari. Sa kagustuhan kong makaganti sa'yo, buhay niya naging kapalit. Tunay ngang walang maidudulot na maganda ang paghihigante. Alam ko, nasaktan kita. Sana mapatawad mo rin ako. Pinapatawad na kita. Matatahimik na rin ang puso't isipan ko. Mas gumana ang pakiramdam ko dahil sa kabila ng mga nangyari. Mas pinili namin ni Lance ang magpatawad. Humingi din ako ng tawad kay Ate Rowena habang nakatingala sa kalangitan. Ipinagdasal ko rin ang kanyang kaluluwa. Kahit ako ang naging ugat para maisip ni Lance na gumamit ng karunungang itim para gumanti sa ginawa ko, kailanman hindi ito magiging tama sa mata ng Diyos. Kung ano ang ginawa nila, bumalik din sa kanila. Sa kasalukuyan, masaya akong namumuhay dito sa probinsya namin. Kasama ng 2 kong anak at mga magulang. Sa paglipas ng mga taon, parati pa rin sumasagi sa isip ko ang nangyaring yun sa akin. Hindi na rin kami nagkita pa ni Lance. At wala na rin ako naging balita sa kanya. Nakakatakot man ang naging karanasan ko. Nagsilbi naman itong malaking aral sa akin. Napahalagahan ng mga taong tunay na nagmamahal sa akin. At makontento kung anong meron sa buhay ko. Maraming salamat po, Miss Gwen, sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin. Para mapakinggan sa inyong channel ang aking kwento. Naway magsilbi tong aral sa lahat. At sana nakapagbigay na rin ako ng inspirasyon sa kapwa ko taga-subaybay. Mabuhay po ang inyong channel. Wakas. Maraming salamat sa pakikinig mga solid abangers. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, suportahan nyo ang channel sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-subscribe. Hanggang sa susunod, God bless. Pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na ang itay mo! Okay po. Okay po.